Sa oras na ito, inais kong puntahan natin ang ating verse na siyang gagamitin as our text. Sa chapter 2, starting verse 37 ng Book of Acts, familiar verse, pero gusto kong gamitin ito hanggang sa pagpapatuloy ng verse 39. Sabi ng verse 37, "Now when they heard this, they were pierced to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, 'Brethren, what shall we do?' Peter said to them, 'Repent, and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and your children and for all who are far off, and as many as the Lord our God will call to Himself." Praise God. Ang Panginoon magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen? Mako po tayo sa oras na ito. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Pagbati sa ating mga bawat isa sa atin sa biyaya ng ating Panginoon ay nais kong mag-share sa inyo ng isang kaisipan at mamayang hapon ay sa ating gawain, sa pagpapatuloy ng ating gawain ay nais kong mag-share ng ilang mga bagay, ilang kaisipan at gusto kong magbigay tayo ng focus. Although mamaya ay meron tayong prayer, ang prayer natin, pero gusto kong i-request muna sa inyo na i-set aside muna natin ang lahat ng ating mga request at mag-focus tayo sa isang klase ng request lamang. At yan ang ating bibigyan ng pansin mamayang hapon. So, atin munang isang tabi, kung meron tayong mga request, may mga prayer request tayo, ay meron tayong ibang panahon na pwede nating dalhin yan sa Panginoon. Pwede rin natin ito dalhin personally sa harapan ng ating Panginoon. But this afternoon ay magpo-focus lamang tayo sa isang klase ng prayer request. So, maasa rin na ako, yung mga kapatiran natin dito sa Baclaran ay sana makasama ngayong mamaya hapon at meron tayo ilang mga bagay na pag-uusapan. So, sa oras na ito, nais kong i-share ang isang paksa. Binigyan ko ng pansin about the purpose of sending the Holy Spirit. At nakita natin kung ano yung ilang mga purpose nito. Pero this morning, ay gusto kong bigyan natin ng pansin ang paksa na may kinalaman sa the promised Holy Spirit. But ang subject matter natin ay to whom He is given. So the promised Holy Spirit, pero ang ating subtitle is to whom He is given. So hindi po ito it. Hindi ko ginamit yung salitang to whom it is given. Dahilan ang ating Panginoon ng kanyang dinescribe ang Holy Spirit, hindi niya ito sinabing it, kundi He. Ginawa niyang He, ito ay personal pronoun o pronoun. Kapag sinabing pronoun, describing a person. Dinedescribe niya hindi ang bagay, hindi ang lugar, hindi ang sino man. Ito ay nagde-describe sapagkat ang Holy Spirit ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo sa anyong espiritu. Kaya say amen to that. So, so tandaan natin ang kaisipang ito. Ang kaisipang ito ay nabuo nung tinatalakay about the baptism of the Holy Spirit, the sealing, indwelling, at yung yung sealing ng Holy Spirit. At magandang pag-usapan natin ang bagay niya sa mga susunod na panahon. Pero
habang nagtatalakay ay dumating ako sa ganitong, dinidiscuss ito, ay dumating ako sa ganitong pagkaisipan at nakita ko rin naman na ang ganitong bagay sa liwanag ng mga salita ng ating Panginoon at yan ang ating bibigyan ng pansin sa oras nito. The promised Holy Spirit and to whom He has given. Dito sa verse na ito na ating, in fact, ang chapter 2 ng Book of Acts, ay ito ang unang-unang karanasan nila about the Holy Spirit. Ito yung pinakaunang karanasan ng mga alagad. Hindi nila alam kung ano ang bagay na ito at ito'y dinescribe ng ating Panginoon habang sila ay kausap niya doon sa bago siya ipagkanulo, bago siya ibigay doon sa mga sundalong Romano. At sinabi ito ng ating Panginoon ng ganitong bagay, but they don't have any idea what experience that they will experience, kung ano yung karanasan na pwede nilang maranasan. At nang ang ating Panginoong Hesus ay nagbangon sa mga patay, ay in-approach nila ang ating Panginoon at sinabi nila, Panginoon, dahilan tiyak na nila, although sa bandang huli ng ministry ng ating Panginoon, bago pa si Jesus ibigay sa mga sundalong Romano, ay ang mga alagad ay they are very feared. Well, chapter 16 pa lang ng Book of Matthew ay sinabi na ni Peter, kilala niya na kung sino si Jesus. Sabi niya, you are the Christ. You are the Christ, the Son of the living God. At alam niya na ito na siya ang Kristo, siya ang Messiah. At kapag sinabing Messiah, siya ang hari na magliligtas sa bayan ng Israel. Pero ang buong discouragement nila ay naranasan ng si Jesus ay makita nilang hinuli at hinampas at wala siyang ginawa. Hindi niya pinagtanggol ang kanyang sarili, kundi ipinaubaya niya ang kanyang sarili sa mga sundalo sa kamay ng bayan ng Israel. At siya ay pinako sa krus. At yun ang pinakamadilim na sitwasyon para sa kanila, ang makita nila na ang kanilang inaasahang tagapagligtas ay mamatay. Pero tandaan natin na hindi nila alam na ito pala ang pagpapasimula ng kaharian ng Diyos. This is the beginning of ng kingdom of God. Ito ang pasimula ng kaharian ng Diyos. At ang kakaibang paraan ng pagpapasimula ng kaharian ng Diyos, ang hari ay namatay. Diba? Nang mamatay ang hari, ay yun ang pasimula ng kaharian ng Diyos. Because Jesus is the King. Jesus is the King para sa kingdom of God, sa kingdom of heaven. Pero ang kamatayan pala niya ay siyang pagpapasimula ng kaharian at siyang magiging daan upang gapiin niya ang puwersa ng kaaway. Ngunit nang siya'y mabuhay na maguli, ang ating Panginoon ay pinuntahan ng mga alagad at sabi nila sa Panginoon, Panginoon, ngayon na ba, dahil ang tiyak nila, hindi lamang ang Panginoon nang siya'y nabubuhay, kundi nang siya'y mabuhay na maguli, lalo silang naging tiyak na siya nga ang Kristo at siya ang hari. At sabi niya, panahon na ba upang ibalik mo ang kaharian sa Israel? Diba? Yan ang sa Acts chapter 1. Ngunit sabi ng ating Panginoon, hindi para sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon at ng mga pagbabago ng panahon, kundi sabi niya, maghintay kayo sapagkat kung paanong si Juan Bautista ay nagbabautismo sa tubig, kayo ay mababautismohan sa Espiritu Santo, hindi na magtatagal pa. At kayo ay magiging mga saksi ko mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at hanggang sa huling bahagi ng sanlibutan. So,
hanggang sa umakyat ang ating Panginoon, and then after 10 days, ang Holy Spirit ay ibinigay ng ating Panginoon doon sa 120 mga kaluluwa na naroon sa upper room. At dito, after na si Peter ay mangaral, after na siya ay mangaral after nung nangyari sa Pentecost, nagsalita ng wika, ng hula, at ang bawat isa ay hindi lamang po sila nagsalita ng stammering lips, sila ay nagsalita ng lengguwahe. Ito is speaking in other language. Nagsalita sila ng lengguwahe na yung mga tao na nakatipon doon sa araw ng Pentecost na nanggaling sa iba't ibang bansa sa lugar ng Babylonia, sa Egypt, sa iba't ibang dako, ay narinig nila mismo yung native na salita nila, na sinasalita ng mga Galileong ito. At habang sila ay namamangha, nag-isip sila ba kaya ay mga lasing ng alak? Ngunit si Pedro ay tumayo at nangaral ng kanyang unang preaching, unang pangangaral, na doon niya dinefend ang karanasang ito, at sinabi niya, hindi sila mga lasing ng alak, kundi ito ang sinasabi ni Propeta Joel. So mga kapatid, si Peter sa panahon ito ay hindi siya kinikilos ng kanyang sariling lakas o kaya ng kanyang sariling kaalaman o karunungan. He is moved by the Holy Spirit. He is moved by the Holy Spirit. At habang siya ay kinikilos ang Espiritu, well, hindi po katakataka na bakit si Joel, or rather si Peter, ay kinote niya ang prophecy ni Joel. Sabi niya, ito ang sinasabi ni Prophet Joel, sapagkat siya ay kinikilos ng Espiritu Santo. Well, kapag ang Espiritu Santo ay nagpasimulang gumawa, siya ay kung naudyukan niya na magsalita ng wika, ng lengguwahe ang mga taong ito, well, si Peter naman ay inudyukan niya na siya ay magsalita hango mismo doon sa prophecy ni Joel sa chapter 2 ng book of Joel. At kanyang kinote ang bahaging iyon. Pinakita niya sa mga unang pagpapahayag. So doon sa chapter 2, sabi rito ng verse 15, For these men are not drunk as you suppose, for it is only the 3rd hour of the day. But this is what was spoken of through the prophet Joel. And it shall be in that last day, God says, that I will pour forth of my spirit on all mankind, and your sons and your daughter shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even on my bond slaves, both men and women, I will in those days pour forth of my spirit, and they shall prophesy, and I will grant wonders in the sky above, and signs on the earth below, blood and fire and vapor of smoke. The sun will be turned with darkness into darkness, and the moon into blood, before the great and glorious day of the Lord shall come, and it shall be that everyone who calls in the name of the Lord will be saved. So ito po yung kinote ni Peter. And mga kapatid, can you imagine, ang lalaking ito ay unlearned, sabi ng banal na kasulatan. Unlearned siya, pero kinote niya ang eksaktong sinabi ng Book of Joel. Well, mga kapatid, sa panahon yun, hindi ganun kasing katulad natin ng bawat tao ay mayroong Biblia. Diba?
sila ay meron lamang silang mga synagogue. Doon sa synagogue ay doon nila naririnig yung pagbasa ng mga kasulatan, ng mga aklat, ng mga propeta. Doon lamang nila narinig. Pero imagine si Peter na isang unlearned, si Pedro na isang walang pinag-aralan, pero kinote niya ang eksaktong bagay na sinabi ni Joel doon sa kanyang pagsasalita at pangusap. So hindi ito karunungan ng isang tao, hindi ito kaalaman o galing ni Pedro, kundi ito ay paggawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay ni Apostol Pedro. Ito ay moving of the Holy Spirit. So, makikita natin, ang Banal na Espiritu ay malaon ng nakahula. Way back sa panahon pa ni Isaiah. Si Isaiah ay merong hula about the outpouring o yung pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos. At dinidescribe niya kung ano ang gagawin ng Espiritu ng Diyos kapag ito ay dumating. So mababasa natin ito at binigyan ko ng pansin ito nung nakaraan, yung the purpose of the Holy Spirit sa Isaiah chapter 32 verse 15, pinakita doon, until the Spirit is poured out upon us from on high. So, pinapakita niya rito, ito'y pangungusap ni Isaiah na kanya sinabi, until the Spirit is poured out upon us. Now, tandaan ninyo mga kapatid, kanino ipinangako ang pagbubuhos ng Espiritu Santo? Ito ay sinabi niya, until the Spirit is poured out upon us from on high. Ibuhos sa atin. Well, sino sila? Sila ay mga anak ni Israel. Anak ni Israel o anak ni Abraham. Until the Spirit is poured out upon us from on high, and the wilderness become a fertile field, and the fertile field is considered as a forest. So, mayroong mga figurative description na pinapakita ano mangyayari kapag dumating ang Espiritu Santo. Kapag ibinuhos ang Espiritu Santong ito, pinakita na pinapakita doon ang isa sa mga bagay na kanilang maranasan ay magkakaroon ng transformation. Transformation dahil mula sa isang lugar na sabihin natin, hindi siya, sabihin natin sa mga tuyong lugar, tuyong lupa. Kapag tuyo ang isang dako, alam natin na tigang na lugar, walang halaman, walang anumang bagay. Pero kapag binuhos ang Espiritu, magkakaroon ng transformation. Magkakaroon ng vegetation, magpa-flourish, at magkakaroon ng sabihin natin, magiging mabungahin yung lugar na yon. So, makikita natin na paano dinidescribe sa Old Testament kapag ang Espiritu ng Diyos ay dumating. Magkakaroon ng pagbabago, magkakaroon ng transformation. Ang isang lugar na tuyo ay mananariwa. Ang isang lugar na walang pananim ay bubukal o sisibol ang mga pananim. Ibig sabihin, merong buhay na gumagawa. In fact, sa panahon ng Genesis chapter 1, pinakita roon, kapag ang sanlibutan sa panahon yon ay they are, sabi ng description ng Genesis 1 verse 2, pinakita doon na, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God, the earth was formless and void. So, formless, ibig sabihin, wala sa order. Wala sa order sa panahon yon. And the earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was moving over the face of the waters. At pagkatapos ang sumunod na karanasan, o sumunod na pangyayari, pagkatapos na makita, i-describe na ang Espiritu ng Diyos ay nasa ibabaw ng tubig, and all of a sudden, nagkaroon ng
transformation. Nagkaroon ng changes. Nagkaroon ng paglalagay sa order ng lahat ng mga bagay. So makikita natin ano ang gagawin ng Holy Spirit kapag ito'y dumating, ilalagay niya sa order ang lahat ng mga bagay. Kaya kapag ang buhay ng isang tao ay dinatnan ng Espiritu ng Diyos, iaayos niya ang buhay ng isang tao. He will make that kind of life para ilagay sa isang maayos na kalalagayan. So pinakita ron, ilan pang mga bagay. So sa chapter 43 o 44 verse 3 ng Isaiah pa rin, sabi rito, "For I will pour out water on the thirsty land, and streams on the dry ground. I will pour out my spirit on your offspring and my blessing on your descendants." So pinakita riyan sa verse na yan. Alam niyo, kung bibigyan niyo ng pansin ng mga talatang ito, ay mamaya ay makikita natin para kanino ba talaga binigay ang Espiritu ng Diyos. Sabi niyan, "For I will pour out water on thirsty land, and streams on the dry ground. I will pour out my Spirit on your offspring, and my blessing on your descendants." Ang kanyang pagpapala. So ang Holy Spirit ay pinakita ito na ito ay isang uri ng blessing. And this blessing ay hindi ito galing sa kanino man. Ang tawag diyan ay my blessing. My blessing. Ito'y aking pagpapala. Naalala ko sabi natin Panginoon, sabi niya, nais niya na ang kanyang kagalakan ang malagay sa bawat mga alagad ng ating Panginoon. So dito, sa chapter 45 verse 8, "Drip down, O heavens." Sa ibang salin dyan, ang ESV version ng verse na ito, ng chapter 45 verse 8, ay yung salitang shower. Yung parang pag-ulan. "Drip down, O heavens, from above, and let the clouds pour down righteousness. Let the earth open up the salvation. Let the earth open up, and salvation bear fruit, and righteousness spring up with it. I, the Lord, have created it." Tingnan nga natin sa ESV. Sabi diyan, "Shower, O heavens, from above, and let the clouds rain down righteousness, and let the earth open, that salvation and righteousness may bear fruit. Let the earth cause them both to sprout. I, the Lord, have created it." Now, isa sa makikita natin sa panahon ng pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos, sa panahon ng pagbubuhos ng Espiritu Santo, pinapakita diyan na kagaya ang langit ay magpapaulan ng katwiran. Magpapaulan siya ng righteousness. Well, ang dinescribe ko ito nung nakaraan, ang pinapakita rito sa panahon ng pagbubuhos ng Espiritu Santo, merong panahon ng pagpapatawad ng kasalanan, ang pagbibilang ng katwiran, pag-aalis ng sala ng lahat, at pinakita rito, at ang kaligtasan ay suusbong. Magiging masagana ang kaligtasan sa panahon yun. Ang tawag rito ng description dito, that salvation and righteousness may bear fruit. Magsisibol. So, dinidescribe dito, so, kung sa pamamagitan ng prophecy, ay dito natin ma-describe ano ang gagawin ng Espiritu Santo kapag ito'y dumating sa ibabaw ng lupa. Pero tandaan natin, it is also a mystery. Ito ay mystery. Hindi alam ng sino man kung ano ang magiging karanasang ito. Pero ito ay ipinangako. Pero, alam nyo, bagamat sa lahat ng mga bagay na dinidescribe ng banal na kasulatan, ay pinapakita roon na ang banal na Espiritu na ito, na ang tinutukoy na
banal na Espiritu, ito mismo ay ang Espiritu ng Diyos, ang paggawa ng Panginoon. Pero pagdating, kung i-count natin ang Joel chapter 2, verse 28, dito ay pinakita niya ang kakaibang bagay. Puntahan natin ang chapter 2, verse 28. So allow me para ibigay sa inyo ang ilang mga bagay na introduction bago ko pumunta sa pinaka lundo nito. Sabi rito ng verse na ito sa verse 28, "It will come about after this, I will pour out my Spirit on all mankind." You know, itong klaseng prophecy ito ay hindi ito masyadong maintindihan, well, maliban ng ito ay magkaroon ng fulfillment. In fact, ang prophecy talaga ay hindi mo siya pwedeng, hanggat hindi dumarating ang kanyang fulfillment, ay hindi ka pwedeng mag-period sa prophecy. At dahilan kapag nag-period ka at nakita mo na tila ang prophecy ay nag-unfold sa ganitong bagay at sinabi mo, ito na siya, well, maring magpatuloy pa ang unfolding ng prophecy, pero makikita mo na ang pinaka linaw na ibibigay ng prophecy sa panahon na ito ay sa kanyang fulfillment. Sabi rito, that I will pour out my Spirit. Anong sabi diyan? I will pour out my Spirit on all mankind. Sa ibang version, on all flesh. Sa lahat ng laman, sa lahat ng tao. So pinapakita dito sa lahat ng tao. At sinabi niya, "And your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men will see visions, even on the male and the female servants, I will pour out my Spirit in those days." Now mga kapatid, bago ang Holy Spirit ay ibuhos, ibigay, bago ito dumating, hindi lamang ito basta prophecy na mapupulfill. Alam niyo ba na ang Holy Spirit, bago ito ibinigay, ay kinakailangan muna ang ating Panginoong Hesus ay ihandog ang kanyang buhay. Nakikita natin sa ilang mga bibigyan natin ng pansin dito sa ilang mga verse. Sa chapter 2 verse 14 ng Book of Acts, hanggang sa pagpapatuloy ng chapter 2, yung binasa natin kanina, yung pagtayo ni Apostol Pedro at pagde-defend niya ng karanasan nila. And ang unusual na karanasan ito ay, imagine 120 souls, 120 people na naroon sa upper room at sila'y nagpasimulang magsalita ng wika. Narinig nila yung kanilang mga lingwahe na native language nila at lahat sila ay nangagtaka sa ganitong bagay. Sabi ng verse 5, balikan ko yung verse 5. "Now there were Jews living in Jerusalem, devout men from every nation under heaven. And when this sound occurred, the crowd came together and were bewildered because each one of them was hearing them speak in his own language." So lahat sila ay nagagtaka at nanggilalas dahilan bawat isa sa kanila ay narinig nilang nagsasalita ng kanilang sariling lingwahe mismo.
At this is the first time na naranasan ang ganitong bagay. Paano ang mga unlearned na mga taong ito, na ang mga taong ito ay mga Galileans. Ang mga Galileans na ito ay usually ang tanging alam lang nila ay dahilan malapit sila sa dagat ay mangisda. Pero ang mga taong ito ay nagsalita ng mga language na hindi nila pinag-aralan. Amen? They were amazed and astonished, saying, Why are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear them in our own language to which we were born? So doon sila pinanganak, kaya dahilan sa panahong yun ay hindi pa ganun kalimit na nakakapag-cross country ang bawat isa, at kung ano yung native na language nila, yun lamang yung kanilang sinasalita. So, and how is it that we hear them in our own language to which we were born? Nariyan yung Parthians, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, so on and so forth. So, napakaraming mga languages na kanilang sinasalita. So, pero, babalikan ko yung pinupunto ko sa verse, dito sa verse 32 and verse 33 na lamang. Sabi dito ng verse na ito, this Jesus God raised up. Ito yung karugtong ng preaching ni Peter. This Jesus God raised up. And raised up again, to which we are all witnesses. Na kami ay mga saksi ng bagay nito. Therefore, having been exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured forth this which you both see and hear. Sabi sa Tagalog, sabi niya, tingnan natin, palibhasa nga'y pinarangal ng kanang kamay ng Diyos, at tinanggap na sa Ama, at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito na inyong nakikita at narinig. So, ang pinapakita rito ay ang ating Panginoon ang siyang tumanggap. Tinanggap niya ang pangako mula sa Ama, ang pangako ng Espiritu Santo, at nang ito'y kanyang tinanggap, then ito'y kanyang ibinigay at ibinuhos na siyang nakakita at nasasaksihan. Yan ay maintindihan natin sa description ng ating Panginoon sa John chapter, dito sa John chapter 14. Pansinin niyo yung pangungusap ng ating Panginoon dito. Sabi niya, I will ask the Father, 14:16, John, ng book of John. I will ask the Father, and He will give you another helper. So, kailan yung salitang ito, I will ask the Father. I will ask the Father, ako'y dadalangin sa Ama, at ibibigay niya upang, and He will give you another helper, that He may be with you forever. Well, kailan siya dadalangin sa Ama? Well, ito po yung panahon na after ng kanyang crucifixion and His death, at nang siya magbangon sa mga patay, sabi ng si Mary Magdalene ay hahawakan siya, sabi niya kay Mary Magdalene, wag mo kong hawakan sapagkat hindi pa ako pumaparoon sa aking Ama ng iyong Ama, sa aking Diyos na iyong Diyos, kundi pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila ang ganitong bagay. So, the moment ng ating Panginoon na i-present niya ang kanyang sarili as
the sacrifice, as the offering, ito naman yung panahon na ibibigay sa kanya yung pangako. Sa verse 26, sabi rito, so yung verse 16, I will ask the Father and He will give you another helper. Verse 26, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Now, sometimes it confuses a lot of people na marinig nila yung ganitong bagay. Mamaya, meron pa tayong isang babasahin. Sabi rito, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send. Tandaan niyo yung sabi ng ating Panginoon, the Father will send in my name. He will teach you and all things and bring to your remembrance all that I said to you. Sa book of, sa chapter 15 naman, sa verse 26, sabi rito, when the Helper comes, whom I will send to you. Ito yung confusion. Sino ba talaga ang magsasend? Is it the Father or is it Jesus? Pero, yung verse 26, the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you of all things. Sa verse 26 ng chapter 15, when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth, who proceeded from the Father, He will testify about me. So, ang Espiritong yan ay manggagaling sa Ama. Pero, isusugo sa, tinawag yung, ginamit yung, the Father will send in my name. Dahilan, ito'y sa pamamagitan, kinakailangan muna ang ating Panginoon ay magdala ng kanyang alay ng kanyang sarili. At kung wala ang pag-aalay na yun, never na ang Espiritu Santo ay kanyang ibubuhos sa ibabaw ng lupa. So yun ang ibig sabihin, whom the Father will send in my name. So by virtue ng kanyang paghahain at pag-aalay, pinakita sa verse na ito, nung matanggap niya ang pangakong ito dahilan ipinasent niya na ang kanyang sarili. And then, the very gift na ibibigay sa kanya as a reward ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay ay ang pangakong Espiritu Santo. Sabi so, tandaan natin yung bahaging ito sa verse 26 ng chapter 14. Pinakita roon, the Father will send in my name. Sa verse 26 ng chapter 15, sabi niya, I will send you from the Father, the Spirit of truth. Now, tingnan niyo ang sabi rito ng Hebrews chapter 9. Sa Hebrews chapter 9, sa verse 11, pinakita roon na, but when Christ appeared as the high priest of the good things to come, He entered through the greater and more perfect tabernacle. Sa ang tabernakulo na kanyang pinasok, hindi ang tabernakulo sa lupa. Ang pinasok niyang tabernakulo ay ang tabernakulo mismo sa langit, na mismo ang presensya ng ating Panginoon. And not through the blood of goats and calves, but through His own blood. But through His own blood, He entered the holy place. He entered into the presence of God. At sabi rito, He entered the holy place once for all. And at anong nakamtan niya? Having obtained eternal redemption. Kanyang nakamtan ang eternal redemption. For in the blood of goats and bulls and the ashes of heifer, sprinkling, kung ang dugo ng kambing, ng baka, ng bulong baka, at ang abo ng mga dumalagang baka, na iwiniwisik,
Ito ay sa paglilinis at pagdadalisay ng laman ng tao. Gaano pa, sa verse 14, how much more the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. The blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God. Nang kanyang ialay ang kanyang sarili, ay ito ang pagkapanahon na ipinagkaloob sa kanya ang pangako. At nang maibigay sa kanya ang pangako, dahilan sabi ng ating Panginoon sa mga alagad, hindi na magtatagal kung paanong si Juan Bautista ay nagbabautismo sa tubig, kayo ay mababautismuhan ng Espiritu Santo na hindi na magluluwat pa. Now mga kapatid, nang ibinigay ang banal na Espiritu at ibinuhos ito, ang verse ay mababasa natin na nakita natin sa pangungusap na ito. Doon sa binigyan natin ng pansin kanina, ginamit doon yung tekstong ginamit natin. Ang pangungusap dito ay, sabi niya, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang sumunod na pangungusap ay pinakitang ganito. Sapagkat ang pangako, for the promise is for you and your children and for all who are afar off. Sapagkat ang pangako ay sa iyo, walang tinutukoy niya rito na ang kausap ng ating ni Apostol Pedro sa panahong ito ay mga Hudyo. Ang pangako ay para sa iyo at sa inyong mga anak at sa anak ng inyong mga anak at sila na nasa malayo at ilan man ang tawagin ng Panginoon. Now, tandaan natin mga kapatid, alam niyo ba bakit nagkaroon ng pangako? Well, nagkaroon ng pangako dahilan ito sa tipan. Ulitin ko. It is because of the covenant, yung covenant na ginawa ng Panginoon sa pagitan ni Abraham at ng Diyos at ni Abraham. So yung tipanang ito ay sinabi ng Panginoon kay Abraham, gagawin kitang isang malaking bansa at pagdadakilain ko ang iyong pangalan. At sabi niya, at sa pamamagitan mo, at sa pamamagitan ng iyong binhi, ay pagpapalain ko ang buong lupa. Ang lahat ng bansa sa sanlibutan. Alam niyo ba ang tinutukoy na blessing diyan? Dahil lang ginamit, nabasa natin kanina doon sa isang verse sa Book of Isaiah na my blessing. Ang blessing na ito ay walang iba kundi ang Holy Spirit na ito'y tinawag sa Book of Galatians chapter 3. Sabi rito ng Galatians chapter 3. Verse 12, however, the law is not of faith. On the contrary, he who practices them shall live by them. Verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. In order, verse 14, in order that Christ Jesus, the blessing of Abraham, might come to the Gentiles, so that we would receive the promise of the Spirit through faith.
So yung blessing na tinutukoy dito, the blessing of Abraham. Yung blessing of Abraham na pinapakita ay walang iba kundi ang pagbubuhos ng Espiritu Santo. Ang pagtanggap ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng bawat isang sasampalataya. Pero hindi ito mangyayari maliban ng ating Panginoon ay mapako sa krus. At in order that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles so that we would receive the promise of the Spirit through faith. Now, tanda natin, yung tinukoy dito na pangako, ang benepisyaryo ng pangako ay sila na naroon sa loob ng tipan. Sila na makakabenepisyo ng pangako ay sila na naroon sa loob ng tipan. So unang-una, sino ba ang nasa loob ng tipan? Ang unang-unang ginawaan ng tipan ng Panginoon ay walang iba kundi ang bayan ng Israel. Exodus chapter 19, doon ang Diyos nakipagtipan sa Israel, doon naganap ang unang tipan na siyang tinawag na Old Covenant or Old Testament. So, doon sa Old Testament na ito, ay doon nakalakip, doon ay merong mga pangako. At doon sa pangakong yon ay naroon ang lahat ng bagay na gagawin ng Panginoon para sa mga nasa ilalim ng tipan. Ngunit, alam nyo, kung dito sa pagpapatuloy na ating binibigyan ng pansin, dito sa chapter 3 ng Book of Acts, sa verse 25 and 26, sa verse 25, ito yung sumunod na pangangaral ni Apostol Pedro. Nasabi niya rito sa verse 25, "It is you who are the sons of the prophets and of the covenant, which God made with your fathers, saying to Abraham, and in your seed all the families of the earth be blessed." Now, alam niyo ba, dito sa bagay na aking pinagtutuunan ng pansin sa oras na ito, kung ang pangakong Espiritu Santo kung ang Espiritu Santo ay pinangako sa lumang tipan sa matagal ng panahon, at ang tanging paraan para ito ay maibuhos sa ibabaw ng lupa, ay kinakailangan ng sacrifice. Kinakailangan ng paghahandog ng buhay ng ating Panginoon. At upang maging daan na kanyang makamtan, dahilan ang tanging magiging daan para sa kaligtasan at katubusan ng lahat ay ang pagdating ng Espiritu Santo, dahilan ng Espiritu Santo ay magiging tanda ito na ang bawat isa ay pinatawad ang kanilang mga kasalanan. Ito'y tanda na ang tao ay tinubos ng ating Panginoon. At ang taong ito na merong Espiritu ng Diyos ay merong tatak na pinapakita na siya ay pag-aari ng Diyos. So kung wala yung ganitong mga bagay, so ang Espiritu ng Diyos ay hindi lamang ito kung anong bagay. Ito ay siyang pinaka-importanting bagay sa buhay ng isang taong nagsasabing tinubos o ligtas. Dahilan ito yung pinaka-tanda para sa kanya. Ngunit, pansinin natin, ang sabi ng ating isa pang talata na gusto kong bigyan ng pansin,
Sa chapter 8 ng Book of Hebrews, pinakita ng verse na ito, Hebrews 8 verse 6. But now he has obtained a more excellent ministry. Ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoon. But now he has obtained a more excellent ministry by as much as he is also the mediator of a better covenant, which has been enacted on better promises. Ngayon ang ating Panginoon, matapos niyang dalhin at ialay ang kanyang buhay at makamtan, ay merong isang bagay na pinapakita dahilan merong tinatawag na panibagong tipan na gagawin ng ating Panginoon. At doon sa bagong tipan na ito, ay dito nakapaloob ang mas mainam na mga pangako. Higit na mainam na tipan, at ito at ang nakapaloob dito ay mas mainam na mga pangako. Sa isang bahagi na pwede nating bigyan ng pansin, I hope by the grace of God ay makita natin ang ilang mga bagay. Sa unang pagpapahayag ng mga alagad, ng mga lingkod ng Diyos na katulad ni Pedro, pinapakita niya na ang pinaglaanan ng Panginoon ay sila na mga anak ng tipan at mga anak ng propeta. Ang tinutukoy na salita roon sa Acts chapter 3, you are the sons of the prophets, ay dahilan pinakita rin sa Old Testament ay makikita natin that even ang mga patriarchs ay tinawag silang mga prophets. Sabi rito, verse 25, it is you who are the sons of the prophets and of the covenant which God made to your fathers, saying to Abraham, and in your seed all the families of the earth shall be blessed. Alam nyo, ang isang bagay na aking tinitingnan sa puntong ito. Bagamat ang banal na Espiritu ay pinangako, at dumating ang isang panahon na ang kamanghamanghang bagay pinakita sa tanging si Joel, sa prophecy ni Joel, binigyan ng kakaibang pagbibigay ng linaw at pagpapahayag ng Espiritu ay ibubuhos niya hindi lamang sa Israel o hindi lamang kundi sa lahat ng laman. Pero nang ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng pangungusap. Ito'y sa gabi ng, alam natin yung chapter 13, chapter 14, at chapter 16, at chapter 15, hanggang chapter 16, ay mga huling gabi ng ating Panginoon bago ang kanyang pagkapako sa krus. That is the night before His crucifixion. Sa chapter 13, ang aking kinamamangha, mga kapatid, sa panahong ito, ito yung panahon na si Judas
ay kasama pa ng ating Panginoong kasama ng mga alagad. At sa bandang huli ng kanilang conversation, sa panahon ng feet washing, naroon pa si Judas. Sa panahon ng sila ay dumulog sa hapag upang kumain ng tinapay, ay naroon si Judas. Pero, bago magtapos, ang ating Panginoon ay nagsabi sa kanila, sa gabing ito, ang anak ng tao ay bibigay sa kamay ng mga matatanda at siya ay papahirapan at siya ay pagkakanulo. At sila'y nagtanong sa bawat isa sa kanila, Panginoon, sino? Sino sa amin? Si Pedro ay nagtanong, ang mga alagad ay nagtanong, Panginoon, ako ba? Panginoon, ako ba ang... at ang ginawa ni Pedro, nakita niya si John na siyang nakahilig sa dibdib ng ating Panginoon, sinyan niya siya. At sabi niya, itanong mo nga kung sino siya. Tinanong ni John, at si Jesus ay nagsabi, sabi ng verse 24 ng chapter 13, so Simon Peter gestured to him and said to him, tell us who it is. Tell us who it is and of whom he is speaking. He, leaning back this on Jesus' bosom, said to him, Lord, who is it? Ito si Juan na nagtanong, Panginoon, sino siya? At sabi ng ating Panginoon, Jesus then answered that is the one of whom I shall dip the morsel and give it to him. So when he had dipped the morsel, he took and gave it to Judas, the son of Simon the Iscariot. And after the morsel, Satan then entered into him. Therefore, Jesus said to him, what you do quickly. Ang napansin ko sa senaryong ito, mga kapatid, pagkatapos na si Judas ay umalis, ang ating Panginoon ay nagpasimulang nangusap ng Holy Spirit. It is unusual dahilan nung nagtalikuran yung mga alagad ng ating Panginoon sa John chapter 6. Ang mga alagad ay nanatili. 12 silang nanatili doon. Pero sabi ng Panginoon, hindi ba kayo tatalikod? Ang sabi ni Pedro, Panginoon, saan pa kami para roon? Kaula mga meron salita ng buhay. At sabi ng Panginoon, 12 ko kayong pinili, pero isa sa inyo ay dyablo. Pero si Judas ay nanatili nakasama hanggang sa pinakasandaling ito. Pero pagkatapos ng panahong ito, siya ay umalis. At siya naman ang panahon na diniscuss ng ating Panginoon about the Holy Spirit. Tandaan ninyo ang senaryong ito. Ito ay sunod-sunod na pangyayari. Ang chapter 13, 14, 15, and 16. At dito niya pinakita at dinescribe ang may kinalaman sa Espiritu Santo. But you know, isang bagay lang ang nagpapakitang mensahe dito. Si Judas ay hindi siya kabahagi para tumanggap ng Espiritu Santo. Sa panahon ng pagbaba ng Espiritu ng Diyos, pinakita ng Book of Joel na ito ay pwedeng maranasan ng lahat ng mga tao. Pwede itong maranasan ng lahat ng mga tao. At dahilan ang panahon ng pagbabuhos ng Espiritu ng Diyos, ito'y panahon ng tinatawag na biyaya. At ito'y dahilan sa ito'y biyaya, maraming mga taong pwedeng
makatikim ng Espiritu Santo. But you know, the fact of this, ang Espiritu Santo ay binigay lamang sa mga kinaukulan. Tingnan natin ang sinasabi ng verse na ito. Kung sinabi ng verse kanina, sapagkat ang pangako ay para sa inyo. Pakilagay nga yung verse na yan. Chapter 2. For the promise is to you and to your children. For the promise is for you and your children and for all who are far off. Ibig sabihin mga kapatid, ang pangako, dahilan ng pangako, sabi ko kanina, ang pangako ay nasa loob ng tipan. At kanino binibigay ang pangakong ito? Ang pangako ay ibinibigay sa mga nasa loob ng tipan. So ang pangako ay para sa inyo, well, ito yung Israel at ang mga anak ni Abraham, and for you and your children, and for who are afar off, at sila na nasa malayo, and as many as the Lord our God will call to Himself. Ilan man ang tatawagin ng Panginoon para sa kanyang sarili. So kung ang una ay pinakita ng pangako ay para sa iyo, ito'y Israel, at sa iyong mga anak, sa mga anak ni Israel, sa anak ni Abraham, at sila na nasa malayo, ilan man ang tatawagin ng Panginoon. Tingnan natin ang Romans chapter 8, verse 29. Sabi ng chapter 8, verse 29, sa verse 28 ay pinakita doon, and we know that God causes all things. Ito yung nababasa natin, all things work together for good. Sa version ng NASB, God causes all things to work together for good. To those who love God, to those who are what? Called according to His purpose. Called according to His purpose. Sila na mga umiibig sa Diyos at mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Called according to His purpose. Verse 29. For those whom He foreknew, sila na Kanyang, sa Tagalog, Kanyang nakilala ng una pa. Kailan niya nakilala? Ang pinakita ng banal na kasulatan, bago itinatag ang sanlibutan. Bago ginawa ang mundo. Bago nilikha ang sanlibutan. Ang mga nang una pa'y Kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya. Yun yung predestination. Ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng Kanyang anak upang siya ang maging panganay ng maraming magkakapatid. For those whom He foreknew, nakilala ng una, ay He also predestined. Meron silang sila ay pinaghandaan ng destinasyon. Meron silang meron silang hantungan o meron silang destination. At ang sabi ni Apostol Pablo sa isang sulat niya sa Thessalonians, hindi tayo tinawag para sa kapagkapahamak, kundi tayo sa pagkakamit ng kaligtasan at ng kalawalatian. He also predestined to become conformed so yung mga nakilala na niya ng una pa, ay Kanyang itinalaga. Ano yung pagkakatalaga sa kanila? Para maging katulad sa wangis ng Kanyang anak. Upang siya, ang ating Panginoon, ang maging panganay ng mga magkakapatid. To be the firstborn among many brethren. Verse 30.
And this whom He predestined. Ang kanyang mga itinalaga ay ano? Ay kanyang tinawag din naman. And this whom He predestined, He also called, and this whom He called, He also justified, and those whom He justified, He also glorified. Ang mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap, pinawalang sala, pinatawad at pinawalang sala, at ang mga inaring ganap ay nilawalhati din naman niya. Kanyang nilawalhati at kanyang luluwalhatiin. Now mga kapatid, sa conclusion ng bahaging ito, ang pangakong Espiritu Santo, ito ay ibinigay sa mga tatawagin ng Panginoon. At sino yung mga tatawagin niya? Yung mga nakilala ng una pa. Yung mga itinalaga. At yung mga tinalaga, yun ang kanyang tatawagin at yun ang kanyang pagbibigyan ng kanyang Espiritu Santo. Pero ang bagay na nakakapagtaka ay ito, ibubuhos ng Panginoon ito sa lahat ng laman. Pero ito ay mismong, sabihin natin, merong isang pinakita ang Book of Hebrews. Sa Hebrews chapter 6 ay may kinalaman ng ganitong pangungusap. Sabi rito ng chapter 6 verse 4. Chapter 6 verse 4. For the case of those who have once being enlightened and have tasted of the heavenly gift and have been partakers of the Holy Spirit. Sa wikang Tagalog sabi riyan, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan. Now mga kapatid, may mga taong pinakita ang ganito. Minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Merong mga taong makakatikim ng Espiritu Santo. Dahilan, ang Espiritu Santo ay ipubuhos sa lahat ng laman. At ito'y maranasan ng maraming mga tao. Pero, ang Espiritu Santo ay meron lamang epekto sa mga tinawag at mga itinalaga ng Panginoon. At dahilan sinabi riyan, sabi niya, sa mga tao, sa mga katulad nito na mga minsang naliwanagan at nakalasap, have tasted the heavenly gift and have been partakers of the Holy Spirit. May mga taong nakabahagi ng Espiritu Santo. Tinanggap nila ang Espiritu Santo or naranasan nila ang Espiritu Santo and have tasted the good word and the powers of the world of the age to come. And verse 6, sabi ng verse 6, at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. You know, this is very confusing sa iba. Bakit may mga taong nakakaranas ng Espiritu Santo? At sa kabila na kanilang naranasan ng Espiritu ng Diyos, gayunpaman, ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 7, after na kanyang ipahayag ang pangangaral niya sa Beatitudes, sa kanyang conclusion, sa bandang huli na sa chapter 15 chapter 7 verse 15 ng book of
Book of Matthew. Matthew 7:15. Beware of false prophets who come to you in sheep clothings, but inwardly are ravening wolves. Ravenous wolf. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na dumarating sa inyo na nakadamit tupa, ngunit sa loob ay mga lobong maninila. And verse 16, you will know them by their fruits. Grapes are not gathered from bushes and figs from thistles, are they? So, every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. A good tree cannot produce a bad fruit, nor can a bad tree produce a good fruit. So pinakita rito na sabi niya, verse 16, makikilala niyo sila sa pamamagitan ng kanilang bunga. Sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila. Makakaputi ba kayo ng ubas sa tinikan o ng mga igos sa dawagan? Next verse. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay magbubunga ng mabuti. Datapot ang masamang punong kahoy ay magbubunga ng masama. Verse 18. Hindi maaari ng mabuting punong kahoy magbunga ng masama, ni ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Now, pinapakita rito ay kung ano ang puno, siya rin ang magiging bunga. And then sumunod na pangungusap, verse 19. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Ang banal na espiritu ay darating sa tao. Pero ang bawat isa na nasa ilalim lamang ng tipan ang siyang magkakaroon ng epekto sa kanila. But the rest of the people ay pinakita. Ang sumunod na verse ay pinakita sa verse 21. Tingnan nyo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Verse 22. Marami na magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami? Hindi baga sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? So this is the mystery, mga kapatid. Maraming mga tao sa araw na yon, well, they perform miracles. They do miracles. They cast out demons in the name of our Lord Jesus Christ. At ang lahat ng bagay na kanilang ginagawa at ang pagkilos, ang Espiritu na gumagawa sa panahon yon is genuine Holy Spirit. But brothers and sisters, yung power na nag-ooperate is genuine. It is the power of God. But the person is the false. Yung person ang false. Yung person na yun ay kahit ang Espiritu ng Diyos ay matikman niya, hindi ito maggagawa ng anumang epekto sa kanya. Naalala ko, mga kapatid, ang dragnet, kapag hinila ito, lahat ng klaseng isda ay makukuha. Pero pagdating sa dalampasigan ay pipiliin at ihahagis ang hindi karapat-dapat. So dito sa bahaging ito, makita natin, sa kanino ba talaga ibinigay ang Espiritu Santo? Sa talinghaga ng ating Panginoon sa Matthew chapter 13, merong trigo at merong pansirang damo. Nang sumibol ang trigo, sumibol din ang pansirang damo. Sino yung trigo? Ang trigo ay anak ng kaharian. Sino ang pansirang damo? Ay ang anak ng masama.
At sabi ng ating Panginoon, sabi ng mga magsasaka, bubunutin ba namin? Wag. Antayin ninyo ang araw ng pag-ani. Na sa araw ng pag-ani, doon mahayag kung sino ang trigo at sino ang pansirang damo. Ang Espiritu ng Diyos ay ihahayag niya lang kung sino ang taong ito. Hindi ito babago ng species ng isang nilalang. Ang gagawin lamang ng Espiritu ng Diyos, papalitawin niya kung sino ang taong ito. So bagamat ang ating Panginoon ay nangusap ng ganitong bagay, and even si Paul ay nangusap siya ng ganitong pangusap. Allow me to read some verses. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Verse 3, sabi ng verse 3. Ano sabi diyan ng 2 Corinthians 4:3? And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Kung ang aming ebanghelyo ay natatalokbungan, ang ibig sabihin ng natatalokbungan ay hindi mapag-unawa. Sabi niya, kung ang aming ebanghelyo ay hindi napag-uunawa, ito ay natatalokbungan sa kanino? Sa mga mapapahamak. In whose case, the God of this world, ang Diyos ng sanlibutan, ay binubulag, sabi rito, na binulag ng Diyos ang sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaliwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Well, kung lilinawin natin ang bahaging ito, to whom He is given, ito ay binigay sa mga nasa. Yan ang dahilan bakit merong tipan, mga kapatid. At ang bawat isa na papasok doon sa tipang ito ay sila ang magbe-benefit ng mga pangako na naroon sa tipang ito. At isa sa pangako ng tipan, sa nasa tipan, ay ang pangakong Espiritu Santo. At ito ang gagawa sa buhay ng lalaki yan o babae, sino man na tatawagin ng Panginoon. Dahil ang sinabi rito ng 2 Peter chapter 1, 2 Peter chapter 1, seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness. Yamang, sabi rito, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan. Ano itong banal na kapangyarihan ito? It is the Holy Spirit. It is the power of the Holy Spirit. It is the work of the Holy Spirit sa buhay ng isang tinubos ng Panginoon. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at ng Kanyang karangalan, kagalingan. Next verse. Na dahil dito, ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo ng kabanalang mula sa Diyos. Ang tawag diyan sa English, seeing, sabi rito, verse 4, for this He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of divine nature. Nakita natin ang paggawa ng kapangyarihan
ang performing ng ilang mga bagay, ng mga miracles at ilang pang mga bagay. But, ang pinakamahalaga rito, na gagawin sa isang kabahagi ng tipan, ay ang i-impart sa kanya ang divine nature. And by their fruits, you shall know them. Sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, ay doon mahayag at doon makikita ang gawa ng Espiritu. Naalala ko ang sabi ng ating kapatid, ang tubig na naglunod sa mga tao sa sanlibutan sa panahon ni Noah ay siyang tubig din naman na nagpaangat ng arka at nagdala sa kanya sa kaligtasan. Maraming mga tao na they will mock kanilang pagsasalitaan at ang Espiritu ng Diyos. At ito'y walang dahilan, walang anumang epekto sa kanila. Pero para sa mga anak ng Diyos, ito'y gumagawa ng dakilang bagay. Ito'y nag-i-impart ng divine nature, ng makalangit na nakatangian na ini-impart niya sa bawat isang dinatna ng Espiritu Santo. Well, nakikita natin sa ganitong pinahayag ng banal na kasulatan. It is so strange. Nang maalala ko ang sabi ng ating kapatid, isang bagay na pinaunawa sa kanya ng Panginoon, bakit sa isang gawain, meron dalawang nag-speak in tongue at ng kanyang kamayan, ang isa'y totoong Kristiyano, ang isa'y hipokrito. Pero pareho sila na nakaranas ng paggawa ng Espiritu. At naging question sa kanya yun. Pero isang araw, dinala siya ng Panginoon dito sa Book of Hebrews. And this will be the last verse. Sabi ng Book of Hebrews, sa chapter 6, verse 7 to verse 8, sabi rito, for the ground that drinks the rain, which often falls on it, and brings forth vegetation, useful to those for whose sake it is also tilled, receives a blessing from God. Sabi ng Tagalog, sapagkat ang lupang humihitit ng ulang madalas na lumalagpak. Well, ang Espiritu Santo ay kagaya ng ulan, di ba? Kagaya ng ulan na dumarating sa ibabaw o bumabagsak sa lupa. Sapagkat ang lupang humihitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya at tinutubuan ng mga damong papakinabangin ng mga yaon. Well, sa Tagalog ay ginamit yung, pero sa English, hindi po yan damo. Sa English is vegetation. So ibig sabihin, pag sinabing vegetation, ito yung mapapakinabangan na pananim. Nakukuha niyo yung punto? Ang ulan, bakit ba kailangan ng ulan? Kailangan na magsasaka ang ulan para sa kanilang crops, para sa kanilang pananim. Pero pag umulan, para sa kanilang crops, nagre-rejoice din naman yung mga damo. Tumutubo rin yung damo. Pero sabi nito, the ground that drinks the rain, which often falls in it, brings forth vegetation useful for those whose sake. Ito'y vegetation na mapapakinabangan ng bawat isa kung bakit sila nagtotoil o nagbubungkal ng lupa at sila'y tumatanggap ng blessing mula rito. Verse 8, Verse 8, datapwat kung mamumunga ng mga tinik at dawag ay tatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahinatnan ay ang sunugin. So pinakita rito, ang ulan, ang purpose ng ulan ay para sa vegetation. Pero nakikinabang ang damo. As well as the Holy Spirit, ang Holy Spirit ay sinugo para kanino? Sa mga anak
Dahilan ikaw ay anak, ibinigay sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Para ang Espiritu ng Diyos ang siyang magta-transform sa iyo, gagawa sa iyo. Pero ito ay walang anumang walang anumang maging epekto sa mga taong hindi kasama sa ilalim ng tipan ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Nakuha niyo ang kaisipang ito. Tayo tumayo sa oras na ito. Hallelujah. Napakabiyaya ng ating Panginoon at ang panahon na ating kinabubuhayan, dahilan ito ay panahon ng biyaya. Ang lahat ay nakakatamasa. Gayunpaman, ang bunga ang siyang magpapatotoo kung ang Espiritu ng Diyos ay nakagawa. Merong isang verse na hindi na natin nabasa, pero sabi ni Isaiah, ang ulan, kapag siya'y nagsugo ng ulan, merong recipient ito. Merong dapat tumanggap nito. At ang tatanggap nito ay ang pananim at siyang magpapasibol. Hallelujah. Praise God. Buti natin isang awit. Yung isang awit na Come Holy Spirit, fall on me now. Hallelujah. Yes, amen. Wonderful name of Jesus. Ating iko ating maulo sa oras ito. Kita natin, mga kapatid, na ang gawain ng Espiritu ng Diyos is to transform, is to give life, bigyan ng buhay. Ang dating tuyong dako ay lagyan ng i-refresh niya, magkaroon ng refreshing. Kagaya ng ulan na pumapatak sa lupa, at ang tinatawag nito ay mismo ang binhi na nakatanim doon sa lupa. Tinatawag niya ang binhi, pinapasibol, pinapalaki, pinapayabong, at kanyang i-express kung ano ang pagkabinhi niya. Ito'y dahilan, hallelujah, sa patak ng ulan at sa sinag ng araw, na lahat ng ito ay nagre-represent ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ganon din ang pagdating ng Espiritu ng Panginoon sa buong kalupaan. Maaaring mayroong mga taong makatikim, makaranas ng ganitong bagay, pero ang Espiritu ng Diyos is intended, ito'y sinugo para sa kanyang mga anak, para sa mga tinalaga bago pa itinatag ang salibutan, para sa manakilala at mga itinalaga na maging katulad ng ating Panginoon. At ang Espiritu ng Diyos na yan ang siyang mag-transform sa bawat isa upang palitawin ang isang karakter, isang katangian, divine nature. Hindi ang anumang mga klase ng manifestation ang siyang pagkakakilanlan. Ang sabi ng ating Panginoon, by their fruits. Sa pamamagitan ng kanilang bunga, makikilala ninyo sila. At sabi ng ating Panginoon, merong isang panahon na kanyang ipapakilala kung sino ang anak ng Diyos at sino ang hindi anak ng Diyos. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin sa oras na ito. I believe, brothers and sisters, ng bawat isa sa atin ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Dahilan ito ay pangako ng Panginoon sa sino man na kanyang tatawagin. At kung alam natin na tayo tinawag ng Panginoon, then tayo ay entitled sa Espiritu ito ng Diyos. At kung ikaw ay tinawag ng Panginoon at tayo ay nakilala niya ng una pa man, then siya
ang Espiritong ito ang siyang magtatransform sa atin. Hindi ang ating sariling pagsisikap, kundi ang kanyang kapangyarihan ang mag-activate sa buhay ng isang mananampalataya. Ang paglakip ng Espiritu ng Diyos sa ating espiritu ang mag-activate nito upang ang bawat mga anak ay ihayag sa huling mga araw nito. Tayo dumulog sa panalangin ng Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat sa liwanag ng iyong mga salita, Panginoon, ay pinapakita mo sa kanino mo isinugo ang iyong Espiritu. At para kanino ang Espiritu Santo? Well, bagamat ito ay maranasan at ibinuhos mo para sa lahat ng laman, ngunit Lord God, hallelujah, ang pangako ay para sa iyong mga anak at sa kanilang mga anak at sila na nasa malayo at ilan man ang tatawagin ng Panginoon para sa kanila ang iyong banal na Espiritu. At Lord God, hallelujah, iniloob mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay pasok sa panibagong tipan na iyong ginawa sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. At doon sa tipang yan, ay doon mo ipinangako ang pagbibigay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, naggagawa ng transformation sa buhay ng bawat isa sa amin. O Lord God, hallelujah, pinakita ng iyong mga salita na ito'y ang Espiritu mo ay gagawa sa amin at aalisin niya ang dating klase ng pagkatao na meron kami. Kukunin niya ang pusong bato at papalitan ng pusong laman. Lalagyan niya ng panibagong pagnanasa. Ang ganitong bagay ay hindi namin sariling amin, kundi ito'y gawa ng iyong Espiritu sa amin, Panginoon. At ina-activate niya at ang panibagong desire na inilalagay sa amin ay hindi ang mga bagay ng mundo. Hindi ang bagay ng sanlibutan, hindi ang bagay ng mundong ito, hallelujah, kundi ang desire na iyong nilalagay sa pamamagitan ng Holy Spirit ay ang isang banal na pagnanasa, isang banal at makalangit, hallelujah, na kauhawan, hallelujah. At Lord God, at ang iyong Espiritu ay gagawa sa amin. At iyong sinabi, palalakarin kami sa iyong salita. Palalakarin kami sa iyong kalooban. Palalakarin kami sa iyong sakdal na kalooban sa buhay ng bawat isa amin. At ito ang aming pipiliin, Panginoon. At ito ang bunga, Lord, na ipoproduce ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa na iyong mga anak. Hallelujah. Isang banal na pagnanasa. Isang banal na desire, Lord God. Hallelujah, na siyang babangon sa iyong mga anak. Lord, ito lamang ang pagkakakilanlan sa iyong mga anak, Panginoon. Maraming mga manifestation na pwede kaming makita sa mundong ito, sa huling mga araw nito. But merong isang bagay na nais mong makita sa iyong mga anak, O Lord, is this the divine nature. Lord God, salamat sa iyong patuloy na paghubog sa bawat isa sa amin, pag-aanyo sa bawat isa sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At alam ko ang aking mga kapatid, ang iyong mga anak ay nakakaranas ng ganitong bagay. Ang bawat kinikilala mong anak ay yung sinabing, lahat ng aking anak na iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan upang sila'y magsikap at magsisi. O Lord God, there's a lot of people sa huling araw nito na nananatili sa kanilang maling gawa at sila ay nagpa-prosper at iniisip nila na ito ay isang kaluguran ng Panginoon sa kanila. But Lord God, salamat sa iyong mga salita ng katotohanan na siyang nagiging salamin ng bawat isa sa amin, nagiging isang liwanag na tumatanglaw upang makita namin ang tunay na kulay sa huling mga araw nito. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magpala sa mga puso
ng iyong mga anak, O Diyos, at magbigay pa ng higit na liwanag sa iyong mga salita, Panginoon. Ang mga bagay na kakulangan, Panginoon, ito'y ipapahayag ng iyong banal na Espiritu sa buhay ng iyong mga anak. Hallelujah, sa uling maaraw nito. Mauwi sa iyong kapurihan, kaluwalhatian at pagpapasalamat at ang pagpapala mo para sa iyong mga anak na iyong lingkod sa uling maaraw nito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, itong aming samo at itong aming dalangin. Everybody say amen. Shall we say praise the Lord? Ating palakpakan natin, Panginoon, sa oras ito. Habang ating inaawit muli ang chorus na yan,